Hello guys! Magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Para sa ating food for the soul ay basahin natin ang 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Odds. Sa tunay na kalagayan ng buhay natin, there is a constant battle. Alam niyo ba kung ano yon? The constant battle in all our lives is the forces of fear and faith. Fear and faith are both really believe something is about to happen. Diba? Naniniwala tayo na ang takot at ang pananampalataya ay may gagawin sa buhay natin. Ano nga ba? Ano ba ang nagagawa ng fear sa buhay natin? Dahil sa fear, naniniwala tayo na worst is going to happen. Grabe ang dulot sa atin ng fear. Lahat ng negative thoughts pumapasok na. Yan ang fear. Samantala na sa pamamagitan ng pananampalataya or ng faith, God's best is already on the way. We believe that God's best is already on the way. Parang lahat, dahil sa pananampalataya, lahat may purpose. Nagiging positive ang ating isipan. Kaya ito ang itinuturo sa atin ng salita mula sa Biblia. God has not given us the spirit of fear. As we believe in Jesus Christ, He has given us the power. Yung power na hindi natin gagamitin para makasakit. Power hindi para manliit ng ibang tao. Power hindi para maging tayo ang nakaaangat, maging dominant tayo, but power to overcome fear. Therefore, put our faith in God. Yung faith na kung saan we can overcome fear sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Bilang mga kabataan, marami kayong goals, marami kayong dreams, plans, at sa lahat ng ito, ang panghahawakan lang natin ay ang salita ng Diyos that God has given you. God has given you. God has given us the power and love. Diba napakaganda ng ibinigay ng Diyos? Kapangyarihan at pag-ibig. Kung titingnan natin, ang kapangyarihan ay kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay makapangyarihan. Ang pag-ibig ay makapangyarihan. Subalit ang dalawang ito ay parehong may responsibility. Huwag lang tayong makikipagsapalaran sa mga bagay na hindi tayo tiyak. Kaya ibinigay sa atin ang power and love ay upang hindi tayo makipagsapalaran sa mundong ito nang walang katiyakan. Sa mga bagay na walang katiyakan. For example, ano ba ang uso ngayon? 'Di ba? Ano ang uso ngayon? Online gambling. Nako, young people, wag nating ilagay ang sarili natin sa alanganin na baka isang araw hindi natin namamalayan, sistema na siya ng ating buhay. God has a promise. Believe and receive God's promises. Because at this very moment, kumikilos na ang Diyos sa buhay mo. Sa oras na ito, ang Diyos ay gumagawa na sa buhay mo. Just believe and receive God's promises. As you open your heart to Jesus right now and believe in Him, God gives you the promise to conquer our fears and ignite our faith. Again, at this very moment, God is working sa buhay mo.
As you open your heart to Jesus and believe in Him, God gives you the promise to conquer your fear and ignite your faith. God has a promise to conquer our fears and ignite our faith. Ang good news, ang salita ng Diyos ay pangako na ikaw ay panalo. Ang good news, by all odds, God's word is your winning ticket. Panalo ka sa buhay na punong-puno ng pananampalataya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa kaloob mong pananampalataya, kapangyarihan, pag-ibig, na sa lahat ng aming ginagawa, lagi naming isipin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako. Napakabuti mo sa aming buhay. Minsan kami na ang gumagawa ng paraan para sa aming buhay. Kami na ang gumagawa ng paraan, pamamaraan. Kami na ang nasusunod sa aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon. Sa oras na ito, dinalapit ko po sa inyo ang mga kabataang ito, na ikaw po, Panginoon, ang maranasan nila sa kanilang buhay. Na sa lahat ng kanilang alalahanin, sa lahat ng kanilang isipin, problema, mga fears, mapuno ang puso nila ng pag-ibig. Mapuno ang kanilang buhay ng matapang, malakas, matibay na pananampalataya upang mapaglabanan anumang takot sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Palakasin niyo po ang mga kabataang ito. Itaas po ninyo ang kanilang mga buhay. At maitaas ka, maparangalan ka sa lahat ng kanilang paglilingkod, sa lahat ng kanilang ginagawa, higit sa kanilang mga buhay. Kaya puspusin niyo po ng inyong pag-ibig, ng inyong kapangyarihan, ng iyong banal na espiritu, ang mga kabataang ito. Sa inyong biyaya, sa inyong kapangyarihan, ngayon at magpakailanman, sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang devotion natin ngayon. At sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone.